Adventist, kumakain ba tayo ng balot? Sa katotohanan, my dear, ang balot ay hindi kinakain ng mga Seventh-day Adventist. Sapagkat ang balot ay kasama po sa tinatawag na binigti. Yan ay mababasa sa aklat ng Gawa, 15 ang talata ay 29, na ipinayo ng mga apostol na magsiilag sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan, sa binigti, sa dugo at sa pakikiapit. Pag sinabing binigti, ito ay hindi naman nangangahulugan na itinali yung leeg tapos isinabit. Yung binigti sa Bible ay nangangahulugang namatay na hindi nakalabas ang dugo. Kung tawagin sa atin ay botcha o double dead. Isang halimbawa niyan is namatay sa sakit. Bawal natin kainin yun kasi namatay yun na hindi nakalabas ang dugo. Ganon din yung balot. Ang balot kasi ay hindi nakalabas ang dugo niyan. Meron na po yung dugo. Kaya kapag kinain mo yan, ay makikita mo na naglulutangan sa sabaw ng balot yung kanyang dugo. Ibig sabihin, ang balot ay sinadya talaga na gawing ganun yung kanyang nature na kung saan siya ay hindi nakakalabas ang dugo. Kasama po siya sa tinatawag na binigti. Pero dapat nating linawin, iba yung pato, iba yung balot. Sinasabi kasi ng iba sa Michelle, hindi pa tayo dapat kumain ng balot. Hindi ba yung balot kadalasan gawa yan sa pato? Eh di ibig sabihin, hindi rin tayo dapat kumain ng pato. Hindi po ganun mga minamahal. Ang pato ay pwedeng kainin as long as gigilitan at patutuluin ang dugo. Pero ang balot, siya po kasi ay namatay na hindi po nakalabas ang dugo. Yung mga nagsasabi na hindi daw dapat kainin ay pato, bunga yan ng maling pagkaunawa sa talata sa sali ng King James Version na ipinagbawal daw doon yung pato. Pero pag tinignan natin sa mas strong na translation, kahit sa original translation, ito po ay tumutukoy sa owl o sa kwago, hindi po sa pato. Kaya may mga nagsasabi, bawal na tayong kumain ng pato using these verses, pero sa katotohanan, yun po ay maling translation. So, ang mga Seventh-day Adventists, bukod sa hindi kumakain ng mga hayop na marumi at karumal-dumal, kagaya ng baboy, hindi rin tayo nakain ng dugo. Sapagkat ipinagbawal ng Panginoon ang pagkain ng dugo, sapagkat sabi sa Biblia, ang dugo ay siyang buhay. Huwag yung kakainin ang buhay na kasama ng laman. Kaya hindi ipinakakain ng Diyos ang dugo. Sa ganyang kaisipan, dapat mo rin maunawaan na hindi rin tayo dapat kumain ng mga binigti kagaya ng balot sapagkat ang balot, yan po ay namatay na hindi nakalabas ang dugo. Kaya sa Pilipinas, ang mga Seventh-day Adventists, hindi po kinakain yan. Yan po kasi balot, mga minamahal. Yan kasi ay pagkain Pinoy. Original yan sa Pilipinas, hindi ako nagkakamali. Kaya diba, hindi alam na hindi pala yan ipinapakain ng Diyos. Until dumating yung aral ng Seventh-day Adventist, itinuwid ang maraming mga Pilipino. Nakasalanan pala sa Biblia ang pagkain ng balot. Kaya ako, dati akong kumakain talaga ng balot. Malakas ako dyan sa Michelle, sa totoo lang. Pero yun ay noong hindi pa ako Seventh-day Adventist. Noong ako ay INC pa o kaya Pentecostal, ang lakas ko kumain ng balot. Malamang, malakas din po yan makapagpa-high blood. Kaya na hindi pinapayo na kumain yan ng dalawa o higit pa. Kasi sabi ng mga specialist, kumain ka daw ng balot, pero isa lang. Bakit? Kasi kapag masobrahan ka niya, dead balls ka. At ang Biblia ay tuwirang humahatol na hindi dapat kainin ng balot sapagkat ang balot ay kasama po sa mga binigti. At sabi nga sa aklat ng Gawa, 15 ang talata ay 29, magsiilag kayo sa mga ikahawa sa Diyos-Diyosan, sa binigti, sa dugo at sa pakikiapid. Kung inyong susundin ang bagay na yan, mapapabuti kayo, paalam na. Ibig sabihin, gusto mong mapabuti, iwasan mo yung apat na yan. Kung ikaw ay kumakain ng balot, simulan mo nang itigil ang pagkain yan sapagkat hindi ka mapapabuti gaya ng pagtuturo ng Biblia. Your opinion is the same as Islamic's opinion. The Acts 15 verse 29, the apostles referring this to Nahum 2 verse 12, the set strangle, pertaining to the predators that kills their prey by choking an egg, as the peoples of that time even today in Africa, or such countries they robbed or divested the predators of their prey that they had already strangled, as in other words, no one must eat a native animal which already found dead. If you have a bright mind, you must know that if you will go into salad for animal you will choose the easiest and equitable way to slaughter the animal. Unless if the animal was already found dead either which way you will butcher it, it is already against the law of God. Isn't you know many fishes or seafoods that were being cooked alive? Even if the animal was being butchered, still there is blood left in their flesh, as the fact premature chicks has no absolute blood to be called yet, as the blood start to be developed within 7 to 10 days in the blood vessels of the premature chick, so that just mean the blood of premature chicken blood are triple lesser of the blood of the butchered meat. Bellet is not only a duck X, if you see it's of a pointed beak then it is not done. And as for you to know God and or Jesus prohibited the duck to be eaten, it's just that you're misinterpreting OT doesn't understand what they are reading. The sects and Islamic common stupidity, they do not just obey what other religions are obeying.